Good morning, Church of Christ the Disciples. Good morning. Maaari po ba tayo tumayo? Yan. Sige po, ngitian po natin muli yung ating mga katabi. Nasa harap, nasa likod, nasa kanan, kaliwa. Yung pinakamagandang ngiti na maibibigay po natin, batiin po natin sila ng isang magandang umaga. Good morning din po sa mga kasama natin online.
Alam ko po ang bawat isa ay pinagkalooban po ng maayos na kapahingahan ng Panginoon nung gabing nagdaan. Amen? So buong lakas po tayo magpupuri sa Panginoon ngayong umagang ito. Amen? Dahil karapat dapat pong purihin, karapat dapat pong luwalhatiin, karapat dapat siyang sambahin. Muli isang malakas na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Bows at your throne, you're amazing, God. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior. You're my everything, you're amazing, God. You are Lord, you are King. You're my Master, my Savior, my everything, you're amazing, God. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are Lord. Beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are the Alpha. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You're amazing, God. You're amazing, God. You are God. Yes, Lord, we praise you. Lord. Hallelujah! Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love, He will never change.
speak and praise His name. Forever and ever, with our hearts surrendered, we declare and say that the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Lord, slow to anger, rich in love, He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, with all our surrendered, we declare. Come on, church, let's sing. That the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Oh, no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa. There's healing in the precious name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Blessing, authority, honor and victory, glory and majesty, to Jesus we declare. The name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa, no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa. There's healing in the precious name of Jesus. Power in the mighty name of Jesus. Come on, church, let's sing. Blessing, authority, honor and victory, glory and majesty, to Jesus we declare. That the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa, no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Ama. Tunay nga, Panginoon, ay kay kamangha-mangha. You are amazing, God. Hallelujah. Praise be your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We'll continue to praise your name, Jesus.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Behind the stones, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, laid behind the stone,
neglected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Yes, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Panginoon, wala kang katulad. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Let's sing your mercy. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search. I could search for all eternity long.
With all our hearts we sing. There is none like you, for no one else can touch my. And I could search for all eternity long and find there is none like you. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Yes, Lord. Salamat po, Ikaw ay tunay na dakila at walang katulad. Walang salitang makapaglalarawan sa iyo, Panginoon. Tunay na Ikaw ay mabuti, tunay Ikaw ay mahabagin, Diyos at mapagmahal. Muli, Ama, ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagluwalhati sa natatangin namin, Diyos na buhay. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawin natin ang pagpuputol-putol ng tinapay. Weekly ho, ginagawa ho natin ito bilang pag-alaala at paggunita sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. If there is a story in the Bible na minsan as parents, it is very difficult to read, mababasa po natin to sa aklat ng Genesis. Siguro, alam niyo po yung tinutukoy ko. This could be read in the book of Genesis chapter 22. Kilala niyo po si Abraham. Si Abraham is called the father of faith. And si Abraham ho, after waiting for several years, ilang taon ang inintay ni Abraham, isang umaga o isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, isang gabi sinabi sa kanya ng Panginoon, i-offer mo yung pinakamamahal mong anak. Na-imagine, go to the Mount Moriah, sa lupain ng Moriah, at i-offer mo doon ang iyong anak. Imagine tagal niyang inintay, tapos sinabi sa kanya ng Panginoon, may pangako sa kanya, ang pangako sa kanya, ikaw ay gagawin kong ama ng maraming bansa. And in fact, sa Genesis chapter 12, verse 3, ganito po ang sinasabi, I will bless those who bless you and curse those who curse you. And in you, all the families of the earth will be blessed. May pangako kay Abraham. And all of a sudden, the Lord now is asking Abraham na yung binigay sa kanyang pagpapala na inintay ng napakaraming taon. Sinasabi sa kanya ng Panginoon na dalhin niya sa lupain ng Moriah at ialay sa Panginoon. Umagang-umaga kinabukasan ay naghanda kaagad si Abraham at sinama niya yung kanyang mga tagapaglingkod. Nagdala ho sila ng kahoy at ng apoy. At sa balikat ho ng kanyang sinisintang anak na si Isaac ay dala-dala ho yung kahoy. At doon sa paanan ho ng bundok, sinabi niya sa kanyang mga tagapaglingkod, maiwan na kayo dito sapagkat ako at ang bata ay aakyat at isasagawa yung pag-aalay. Si Isaac ho, habang naglalakad, ay nagtanong. Sabi niya, Ama, mayroon tayong apoy, mayroon tayong kahoy, pero wala ho tayong dalang handog. Sabi ho ni Abraham, sa bundok ng Panginoon, it shall be provided. In the mountain of the Lord, it shall be provided. Dumating ho sila dun sa lupain at piniringan ang mata ng batang si Isaac. Actually, hindi ho bata, binata na ho si Isaac noon. At tinalian ho siya. At sa panahon na isasagawa na ho yung pagpatay kay Isaac, ay may pumigil na boses kay Abraham. Sabi niya, nakita ko ang iyong puso sa yung paglilingkod, at pinigil niya yung paghahain. At sa di kalayuan, sa siit ng mga sanga, ay nakakita ho ng isang tupa. At iyon ho ang ginawang pag-aalay kapalit ho ni Isaac.
Ano ho sabi ni Abraham, in the mountain of the Lord, it shall be provided. Actually po, bakit mahirap siyang basahin? Kasi iniisip ko kung ako yung nasa kalalagayan ho ni Abraham, kaya ko bang gawin yung ginawa niya nung inutusan siya ng Panginoon ay iaalay niya yung kanyang anak na pinakaiintay. We could not answer that. Ano ho? Pero alam niyo, the Lord is showing us how difficult it was for Him to have sent His Son, His only begotten Son. The Lamb of God na sinabi ni Abraham, in the mountain of the Lord, it shall be provided. Hindi ho madali ho yun. Yung pinakasisintang anak ng Ama, pinadala niya. Bakit? Kailangan ng pag-aalay. Kasi kailangan na may tutubos sa ating mga kasalanan. Mababasa po natin sa Aklat ng Juan, Kabanata 10, sa mga talata po doon sa nasabing kabanata. Sabi ng Panginoong Hesukristo, walang kumukuha nito sa akin. Iniaalay ko ito ng kusa bilang pagsunod po doon sa kanyang Ama. Kaya po, nung gabi na sila'y naghahapunan, iyon po yung pagpapahayag ng Panginoon. Sinasabi niya, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Kaya sinabi niya, ano po, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat siya yung kordero na provide ng Ama doon sa bundok ng Kalbaryo. Yung hindi natin kayang gawing pag-aalay, ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Hindi natin masabi if we would have the same faith as Abraham had. Pero alam niyo po yung mahirap gawin, hindi na pinagawa sa iyo ng Panginoon sapagkat siya na mismo ang gumawa noon para sa atin. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, pinadala niya doon sa bundok. He provided the offering for us. Kanina nung kinakanta ho natin yung kantang Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone. Tinalikuran ho ang Panginoon and He was alone. For that moment, Jesus Christ was all alone. Bakit po? Kasi ho, pinataw sa Kanya ang lahat nating mga kasalanan. At dahil sa kasalanan na yon, kinailangan siyang pabayaan ng Ama sa langit. Kaya sabi ho ng Panginoong Hesukristo, Ama, Ama, bakit niyo ako pinabayaan? Masakit ho yun sa Panginoong Hesukristo. Kasi for the first time, kinailangan hong tumalikod sa kanyang Ama dahil taglay-taglay niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sa pagtanggap ho natin ng tinapay at pag-inom natin sa sarong ito, alalahanin ho natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang masidhing pagmamahal para sa ating lahat. Sabi nga nung awitin ho, sukdulang biyaya. Hindi ka karapat-dapat, pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Ama, pinababa niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya, hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi ho natatapos dun sa buhay na walang hanggan. Kasi sabi po ng Panginoong Hesukristo, ay sabi po ng Diyos, kay Abraham, sa pamamagitan mo, ang lahat ng pamilya ay pagpapalain. At sabi po doon sa 22, na po, anong sabi doon? All the nations, because of your offspring, all the nations of the earth will be blessed. Ganito po ang sinasabi ng aklat ng unang Korinto 11, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang siya namang ibinibigay ko sa inyo, na ang Panginoon ng gabi siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Matapos makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At matapos makahapon, hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin.
Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag nyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Tayo po ay sama-samang manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong dakilang biyaya. Salamat po, Panginoon, sa sakripisyo na iginawa ng Panginoong Jesucristo. Lord, kanyang pinahayag, hindi dahil kinukuha sa Kanya, kundi dahil inilalatag niya, Panginoon, iniaalay niya ang kanyang sarili sa pagsunod sa inyo. Bilang pagtalima, Panginoon, sa kagustuhan niyong ipahayag ang dakilang pag-ibig niyo para sa aming lahat. Ama, kaming lahat ay nagkasala gaya ng sinabi ng inyong salita. Hindi karapat-dapat na tumanggap, Panginoon, doon sa biyayang ito. Pero salamat po, Panginoon, dahil sa inyong biyayang ito, Lord, sa kabila ng aming mga nakaraang karumihan, sa kabila ng aming mga pagkakasala, sa kabila, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, Lord, winelcome niyo kami. Sabi niyo, lumapit kami sa inyo at kami paparanasin ninyo ng inyong kapahingahan, Father, ng inyong kaligtasan, ng inyong pagmamahal, at ng inyong magandang kinabukasan na inilalaan sa amin. Lord, we just express our appreciation, Father. Lord, and we will forever be grateful dahil sa ginawa niyo itong para sa amin, Panginoon. Salamat sa Panginoong Jesucristo, ang inyong kordero. Lord, ang tupa, Panginoon, na inyong inilaan para sa aming kaligtasan. And as we take, Father, yung tinapay na ito at saro, Father, Lord, paalala niyo sa amin at lagi niyo po, Panginoon, pag-alabin sa amin yung pagmamahal na nag-umapaw sa aming puso dahil sa inyo. At ang kaparehong pagmamahal nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagsunod ay maipahayag namin sa inyo at maipakita po namin sa aming kapwa. Lord, we love you, we praise you, and we glorify your name. You deserve all the glory. You deserve all the praise, Panginoon. And you deserve lahat ng pagpapasalamat. Salamat po, Ama. We are unworthy, pero you made us worthy because of your blood, Lord Jesus. We thank you, Father, in the mighty name and the precious blood of our Savior, our Lord Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Amen. We could now all take of the bread. We could now drink of the cup. And again, magandang umaga po at ihanda po natin ang ating puso sa pagtanggap sa mensahe ng ating Panginoon. God bless you all. Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. At gayon din naman po dun sa mga kasama natin ngayon online. Isang mapagpalang umaga po. Salamat sa Panginoon at muli ay dinala niya tayo sa dakong ito upang sama-samang sumamba at matuto po sa kanyang mensahe. Amen? Ngitihan nyo habi katabi nyo. Yan, habang kinukolekta yung mga pinaglagyan na ating elements. So, sa pagpapatuloy po ng ating series, this year, yung ating tema sa buong taong ito, palagi ko ito yung magiging tema natin habang buhay. Kasi sa John, ito ay mula sa John chapter 15, napakahalaga na talagang tayo lumalalim sa pagiging connected natin at sa patuloy na pag-a-abide natin sa ating Panginoong Diyos and eventually ay yung pagkakaroon po natin ng bunga. Alam niyo po ngayon ay March 1. Tama? No? Unang buwan na, nakadalawang buwan na tayo ng taong ito. Kamusta po ba yung first 2 months natin? Pagod na? Pagod na yung 2 buwan o lumalalim na ba tayo sa pagiging connected natin? No? Sa pag-a-abide natin? No? Nakikita na ba tayong bunga? O mga ilang buwan pa siguro? But we are getting there, mga kapatid. Lahat po tayo ay under construction. We are in process. Tayo ay pinoproseso ng Diyos. Amen. So,
nung nakaraang buwan po, February, bagamat sinabi natin na ito ay love month, dahil ito ay buwan ng mga puso, ay pinag-aralan po natin yung about love. And as before I continue with our series or yung aking mong preaching this morning, I just wanted to give a quick, review or highlight kung bakit ba natin ito pinag-usapan. Again, it is not because February love month natataon. Alam niyo po, napakahalaga nung naging topic natin nung nakaraang buwan sapagkat ito po'y muli tayong ibinalik. Doon sa katotohanan ng kung ano ba talaga yung tunay na ibig sabihin ng love. Tama po ba? May natutunan po ba kayo? Sabi nga doon, yung greatest manifestation that we are abiding in Christ nagmamanifest po sa atin yung pag-ibig. Tama ba? Tatandaan niyo po ba yun? Yun po yung ultimate manifestation that we are fully connected, that we are fully abiding, and that we are ready to bear fruit. Pag nakikita po sa atin yung pag-ibig. At yung pag-ibig na yon ay, of course, ito po yung pag-ibig na nagmumula kay Kristo. Why it is important, mga kapatid, na ito pong pag-ibig na ito ay maging evident doon sa mga tunay na disciple ng Panginoon. Sino po dito, disciple ng Panginoon? Amen? Alam niyo po dito sa Church of Christ the Discipler nga So hindi po tayo nagpaparami ng member. Ang gusto po natin, dumami yung mga disciple ng Panginoon. Amen? And if we are a true disciple of Jesus Christ, napakahalaga po na evidence sa atin yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? So why it is important? Number one, mga kapatid, sapagkat natutunan natin na ito yung pinakamahalagang utos. Tama? Naalala niyo po yung istorya or yung verses sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40? Natatandaan niyo po yun? Ang sabi doon, Guro, meron po doon isang magaling sa law. Ang tinanong niya, Guro, ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Yun yung tanong niya pero ito ang sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At sabi po sa verse 39, ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa ng katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Why it is very important na maintindihan po natin yung pag-ibig is because number one, ito yung greatest commandment. Tama po? Natutunan po natin yan. Nire-refresh ko lang po ulit. Hindi ko po ito masyadong i-discuss kasi natutunan na natin to. I just wanted to again, re-emphasize yung importance. Bakit po natin pinag-usapan yung love, or God's love, or yung love itself, holistically. Ikalawa, bakit ba mahalaga na mapag-usapan natin at muli maipaalala sa atin ang kahalagahan ng pag-ibig? Pangalawa, because we are now living in the end times. Bakit ho mahalaga na sa mga huling araw matutunan natin na umibig? O bakit sa panahon na ito kailangan mas makita sa atin yung pag-ibig? Unang-una sa Diyos at pangalawa dun sa mga taong nakapaligid sa atin. Tama po? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ngunit alamin mo ito sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Totoo po ba yun? Alam niyo po, right now, yung gera sa Middle East, ay nangyayari. Grabe po, Sabi po sa verse 1, ngunit alamin mo ito sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Sa verse 2, ito ay sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Totoo po ba to? Nakikita po ba natin to? Mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang. Naku, mga magulang, nararamdaman niyo po ba to? Hindi po siguro dito sa church na to, tama ba? Masunurin ang mga anak. May mga nangingiti Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil,
mga hindi mapigil sa mga pagpapalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa iniibig nila ang Diyos. Yan po ang panahon natin ngayon. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit pinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. No? Bagamat ito'y warning na iwasan ang mga taong ito, but ang utos pa rin sa atin ng Panginoon is that we love God and we love people. Sapagkat ito pong panahon na ito na nangyayari ngayon, no, tayo pong mga tunay na disipulo ng Panginoon, mas mahalaga na maipakita natin yung pag-ibig po natin sa kanila. Our world today has misunderstood the meaning of love. Do you agree, mga kapatid? Very much. No? Ang dami na pong meaning ng love. No? And recently, siguro po, alam niyo naman yung recent na naging issue, no? Doon sa isang sikat na dance group at doon sa isang miyembro noon na hindi na sumali, tapos yung asawa niya recently naging Kristiyano at alam niyo na po yun, yung istorya na yun. No? And ako po, ang binabasa ko yung mga comment eh. Kasi doon mo makikita, mga kapatid, kung papaano ang pananaw ng marami sa ating yung mga tao ay yung explanation nila ng pag-ibig ng Diyos ay nalalayo po doon sa katotohanan na sinasabi ng kanyang salita. No? Kaya po napakahalaga ng ating role, no, na talagang maihayag po natin, maipakita natin ano ba yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo, sa Diyos. Ano ba yung talagang ibig sabihin po ng God is love. No? At napaka-importante po nito sapagkat ang social media, napakadami pong may access dyan, even the kids. No? Kaya kung hindi po natin gagabayan yung ating mga anak at makukuha nila yung definisyon ng pag-ibig dun sa mga mababasa nila sa social media, delikado po ito. No? Kailangan po, tandaan natin, yes, God is love, but it doesn't mean po na gagawin na lamang natin yung mga bagay na gusto natin, mga bagay na nakakapagpasaya lang sa atin. Kasi alam naman natin, mahal ako ng Diyos eh. No? We must remember, mga kapatid, that true love, no, never contradicts the principle of God's Word. Amen? No? So, ano ba yung worldly definition of love? Bilisan lang po natin. No? Number one, it is self-centered. No? Love is seen as a way to satisfy personal desires or pleasure. Tama ba? No? It is self-centered. Lahat tungkol sa ating sarili. Lahat dapat ay may benepisyo ka. Yan yung worldly definition ng love. Pangalawa po, conditional. Di ba? I love you if you make me happy or if you meet my needs. Tama ba? Minsan ganun, madali tayong magmahal kapag alam natin na nararamdaman natin yung pag-ibig na pabalik sa atin. Or gusto mo, ikaw muna yung mahalin bago ka magmahal. Parang ganun. Conditional. Ikatlo, kadalasan emotional only. No? Napapababa natin yung ibig sabihin ng love sa pamamagitan lamang ng ating mga nararamdaman. No? Kasi attractive siya. No? O meron tayong passion to love without commitment. No? Ika-apat po, temporary lang. Madali nating iwanan. Easily abandoned when circumstances change or difficulties arises. Meron ba kayong ganong, hindi naman experience, o meron ba kayong kilalang ganon, na dumating yung pagsubok, iniwanan na. Huli, redefined by culture. Ito po yung sinasabi natin. The culture, right, or nowadays, define the true meaning of love. Or define the meaning of love. Not the true meaning, but define the meaning of love. Kasi ang tunay pong definition ng pag-ibig ay nasa salita ng Diyos. Love is equated with tolerance of anything, even if it contradicts truth or morality. No? Ina-adjust natin para ma-justify yung ating mga beliefs, yung ating mga culture, yung ating mga para makasabay sa mga pagbabago ng panahon, ina-adjust natin even yung definition ng love. Even if it is already contradicts yung pong
katotohanan na sinasabi ng Diyos patungkol dito. And what is the biblical definition of love? Of course, kung sa worldly definition, it is self-centered, dito po, God-centered. Amen? No? Sabi po sa 1 John 4:8, God is love. Natatandaan niyo yung mensahe no, ni Brother Bebong last week. God is love. True love flows from Him. No? According to Brother Bebong last week, love is not just an attribute of God. It is His being. Tama ba? No, when you say about love, it is God. Yes, it is God. No? We worship God for His being. No, His word is simply because He is. No? And we praise God for His attributes, for His grace, for His mercy, His forgiveness, His faithfulness. Amen? No? Ikalawa, kung sa makamundo ito ay conditional, no? Yung biblical definition of love, it is unconditional. Tama? It was modeled by Christ Himself. Katulad po na in-explain kanina lamang ni Brother Bebong. No? Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, while we were still sinners, Christ died for us. No? I-memory verse nyo na po yan. No, while we were still sinners, Christ died for us. Ganun po katindi yung pag-ibig ni Kristo. No? Kung dito po sa mundong ito, no, madaling umibig kapag ka nararamdaman mo yung pag-ibig mula sa mga taong nakapaligid sa'yo, ibahin mo si Kristo. Amen? No, inibig niya tayo nung panahon na tayo nagre-rebelde sa Kanya. Ganun po ang pag-ibig according to the Word of God. No? Ikatlo po, action-oriented. Love is not just a feeling. No? Hindi lamang po ito attraction. Hindi lamang po ito nararamdaman, but it is also shown through service, sacrifice, and obedience. No? Makita po natin yan sa John chapter 13, verse 34 to 35. Kaya ito po yung sinasabi sa atin ng mga nauna nagturo sa atin. Kailangan po ito yung nagmamanifest. Nararamdaman ng mga tao nakapaligid sa atin. Ikaapat po, it is enduring. No? Love never fails. 1 Corinthians chapter 13 verse 8. It preserves through trials. Amen? No? Habang naghihirap, dapat mas lumalalim ang pag-ibig. Habang yung season ng buhay natin, mas bumibigat, dapat mas nararamdaman yung mas malalim na pag-ibig natin. Tama ba? It is enduring. Love never fails. And lastly, mga kapatid, kung yung kanina ay sumusunod doon sa culture, ito po ay rooted in truth. No? Ang tunay pong pag-ibig, according to the Bible, it is rooted doon sa mga katotohanan na sinasabi po ng salita ng Diyos. And isang pong halimbawa dyan, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 6. Love rejoices with the truth and not evil. No? Kaya kahit ano pa man pong definisyon ng pag-ibig ang marinig natin, mabasa natin sa social media, no, you have to understand that it should not contradict doon po sa katotohanan ng definisyon ng pag-ibig according sa salita ng Diyos. Amen? Ngayon po na itong bagay na ito ay pinaalala sa atin, napakahalaga po na maunawaan natin na yung kahalagahan ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, gaya po ng mga nasabi ko rin nung mga nakaraan pong tumayo ako dito sa inyong harapan, ay nararapat lamang na ang una pong makaranas nito, ay yung ating pamilya. Tama? No? Kung nag-grow po tayo sa pag-ibig, napakasarap po na ang unang makaranas nito na yung pag-ibig ng Diyos nararanasan ng ating mga kapamilya sa pamamagitan natin. Amen. No? Yung unang makakaranas ng pag-ibig na nagmumula kay Kristo ay yung pong ating sariling pamilya. Kaya po sa pagpapatuloy po natin sa ating series, yung Connect, Abide, and Bear Fruit, ayan po natin na pag-aralan kung paano ba bilang tayo ay konektado at nananatiling naka-abide sa Panginoon, ay gayon din naman po tayo dapat maging konektado sa ating pamilya. Okay po ba yun? No? Ano pong ibig sabihin ko dito? Ang ibig ko pong sabihin dito, mga kapatid, this year, ang gusto po natin, mamunga tayo. Amen. Mamunga tayo ng mga kaluluwa.
And as we desire na tayo po ay mamunga ng mga kaluluwa, makapag-akay ng mga kaluluwa kay Kristo, dapat po ang number 1 sa ating listahan, no, is yung ating pamilya. No? Especially those people or yung ating pong mga mahal sa buhay na talagang alam natin na nangangailangan ng relasyon sa ating Diyos. No? No? Amen. Gusto niyo po ba yun? No? Gusto niyo po bang makita na inyong mga kapamilya ay maging konektado kay Kristo? No? Ha? May mga tatlo. No? Siguro yung buong pamilya na kay Kristo na. No? Okay lang, maganda po yun. But still, no? Yung mga kapitbahay, pwede rin yan. Pero kung meron pa po tayong makakasama sa bahay, mga kapamilya natin na nangangailangan, no? Na maakay at madala natin kay Kristo, ang encouragement po sa atin mga kapatid ay magkaroon tayo ng pag-ibig sa kanila. Na sa pamamagitan ng pag-ibig na yun, magkakaroon tayo ng desire na talaga pong maakay natin sila sa Panginoon at mangyayari yan ngayon taong ito. Oh, meron talagang mga 5, nadagdagan ng 2. No, yung iba iniisip pa. Ano? Mga kapatid, desire po natin yan. Kaya po ngayong umagang ito, let us continue with our series. And we wanted to start sharing with you kung paano nga ba gusto ng Panginoon na tayo bilang kanya mga tunay na disciple, i-raise ang ating family. No? Paano ba talagang gusto ng Panginoon na pangunahan at pamunuan natin ang ating pamilya? No? Kung kayo po yung mga may Bible, nabuksan po natin ang ating Bible sa Psalms chapter 127. No? Maiksi lamang po itong chapter na ito. At napakahalaga po at napakaganda nito. No? Basahin ko po sa English. Sabi po sa Psalms 127, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Magpo-focus po tayo sa verse 1, but let me continue to read yung kabuuan ng chapter na ito para makuha po natin yung context. Sabi po sa verse 2, it is in vain for you to rise up early, to sit up late, to eat bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. Behold, children are heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa iyong mensahe, O Diyos. Ama, sa umagang ito, I ask the Holy Spirit to continue to speak through me, Father God, at mangusap po sa buhay ng bawat isang nakikinig sa umagang ito. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan at talagang maunawaan namin kung ano yung nais mong ituro sa bawat isa sa amin sa umagang ito, Panginoon. Ama, ang salita mo, ang magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, lahat ng aming matututunan ay magkakaroon po ng buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Ito'y magaganap at mangyayari sa tulong po ng banal na Espiritu, Ama. Ama, muli sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa umagang ito. Ikaw lamang ang aming Panginoong Hesus. Amen and amen. No? Maganda po yan sa Tagalog eh. Hindi ko pala nailagay yung Tagalog. No? But sabi po sa verse 1, napakaganda, sabi ko nga napakaganda ng panimula na ito at we will be focusing doon sa verse 1. Sabi po dyan, unless the Lord builds a house. No? The work of the builders is wasted. Sabi po sa Tagalog, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtatayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Amen. No? And we can think, mga kapatid, na yung word na house here represent the household. It represent the family. No? Kaya ang sabi dito, kung it represent the family. Kaya kung hindi daw po natin kasama si Kristo sa pagtataguyod ng ating pamilya, sayang daw po ito. Sayang. No? Walang kabuluhan ang pagtatayo nito. No? Mga kapatid, kailangan po natin maunawaan ang ating pamilya
ay dapat nating palakihin ayon sa mga prinsipyo ng Panginoon. Amen? Naniniwala po kayo doon, ano? Sapagkat kung siya, si Kristo po ang pundasyon ng ating tahanan, hindi po masasayang yung ating mga pagsisikap. Tama ba? Yung lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating hahakbangan, no? Para po sa pagtataguyod ng ating pamilya, hindi po yan masasayang kung ang pundasyon po ng ating pagtataguyod ng ating pamilya ay according doon sa mga principles that is standard ng ating Panginoon. Ano? Ang tunay na pag-ibig, disiplina at gabay ay dapat po manggaling sa kanyang salita. Amen. Kaya po yung kaya mahalaga yung pagiging connected natin. Kaya napakahalaga ng pag-abide natin kasi sa pamamagitan lamang po nun marireveal sa atin yung salita ng Diyos. Tama po ba? No? Sa pamamagitan, paano mo malalaman yung prinsipyo ng Panginoon kung hindi mo naman binubuklat yung kanyang salita? Mahirap po yun, mga kapatid. Ano? At kung tayo po ay nananatiling konektado kay Kristo, ang ating pamilya mismo ang magiging unang saksi ng kanyang pag-ibig at biyaya. Tama? No? Kaya napakahalaga po na malaman natin yung prinsipyo ng Diyos. Sabi ko nga po no? Pagdating sa paghubog ng ating pamilya, kailangan we are fully equipped by God's principle, lalo na po no, sa mga bata, lalo na po sa mga nagpapalaki ng mga bata. No? Kailangan malinaw po sa atin na ang salita ng Diyos. No? Kaya nga po sabi sa Book of Proverbs, natatandaan niyo po, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not part from it. Sipin nyo, yun yung instruction sa atin na pagkabata pa lamang, dapat talaga pinalalaki na natin ang ating mga anak. No? Doon sa landas na dapat nilang tahakin. Sabi dito, upang sa kanilang pagtanda, hindi nila ito iiwanan o hindi nila ito lalayuan. No? Nagagawa po ba natin yon, mga kapatid? No? Alam niyo po, nalulungkot ako doon sa last week yung naging viral na news. No, yung sa isang eskwelahan sa Ilocos yata yun. So, nakita nyo yung babae na estudyanteng elementary grade 6 na binuli? Kita nyo po ba yan? Nakita nyo, nasa classroom sila, binugbog nila yung isang batang babae, tinadyakan sa ulo. No? Ang nakakalungkot po doon, ilang bata yung gumawa nun doon sa babae na yun. At yung ibang batang nasa paligid ay walang ginawa, nagtatawanan. No? Yung iba nagugulat, siguro natatakot umawat, may pagnanais man. Pero you see kung paano pong ang mga kabataan ngayon ay nangangailangan talaga ng patnubay ng magulang. No? Nakakalungkot po na makita yon. Imagine niyo na lang po yun kung sa anak ninyo nangyari yun. Tama po ba? No? Ang sakit makita. Hindi ho birong sinuntok lang na ganun Pinaplying kick sa ulo Ilang beses po yun, no? Kaya mahalaga mga kapatid, as we talk about raising up a family, napakahalaga po na yung foundation natin talaga ay according doon sa salita ng Diyos. Nangyayari po ito mga kapatid kasi nga po sabi ko nga nami-misled na tayo ng mga worldly standard sa pagpapalaki ng pamilya. Tama ba? Especially po sa panahon natin ngayon, napakahalaga po ng guidance sa mga kabataan. Kasi yung social media, napakadami. Iba-ibang klase. At kung ito yung magiging batayan ng kanilang mga prinsipyo sa buhay, hindi na po ako magtataka kung bakit magiging ganito ang mga ugali ng ating mga kabataan. No? They are being misled by the worldly standard. No? Especially when we see people, na ang nagiging sukatan po ng success nila ay ayon doon sa prinsipyo na ipinakikita ng mundong ito. Intindihan niyo po? No? Kagabi doon sa shinare ni Sister Kay, doon sa ating worship night, you do not compare.
And right now, yun ang madalas mangyari, we compare. You know? And that becomes our standard kung paano po ba tayo magiging successful, no? Sa pagtataguyod ng ating pamilya. And even kung paano ba natin i-encourage yung ating mga anak, kung paano sila magiging successful, ano? Again, yung success itself, it is not wrong. Hindi ko po sinasabi na mali. Hindi ko po sinasabi na huwag na tayong mangarap na maging successful, ano po, no? Kailangan lang po na makita natin na yung reason why we wanted to be successful is according doon po sa prinsipyo at standard na gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Na hindi lamang po yung success ay about wealth, about material wealth. Hindi lamang po ito, ibig sabihin ay mayroon kang maganda o stable na trabaho. Hindi lamang po ibig sabihin ito ay na-attain mo yung pinakamataas na edukasyon. No? Hindi lamang po ibig sabihin nito yung pagkakaroon natin ng komportableng pamumuhay. No? Kasi kung ito lamang po yung magiging batayan natin, kulang pa rin po ito, mga kapatid. Sabi doon, unless the Lord builds the house. Nakukuha nyo, mga kapatid? Nakukuha po ba natin? Ano? Dahil hindi po nito matutugunan yung layunin, yung tunay na layunin ng Diyos sa kanyang pamilya o sa ating mga pamilya. Meron pong layunin ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na may layunin ng Diyos? Merong purpose ng Diyos. Amen? No? So ano po ba yung worldly standard of family success? Tingnan po natin. No? Unang-una po diyan at kadalasan, at ang madalas na napoportray sa atin ng social media is material prosperity. Tama po? Ano? Material prosperity. Ang pamilya ay itinuturing na matagumpay kung mayaman o kaya financially stable. Tama ba? Iyan yung standard ng success eh. Kadalasan doon natin masasabi na yung pamilya na to, successful na yan. Kasi ang laki-laki ng bahay nila. Ang ganda-ganda ng pamilya nila. They are financially stable. Tama ba? No, and later on, we will see ano po ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba yung biblical standard? Ikalawa, social status. No? Merong mataas na posisyon sa lipunan, may magandang reputasyon sa lipunan, may magandang pagkilala sa lipunan. Okay po yan, maganda po yan. Pero hindi po yan lamang ang batayan para masabi na ikaw ay successful. No? Ikaw ay sikat, ano, gano'n na. Pag sikat ka, successful ka na. Hindi po, hindi lamang po yan. Hindi lamang about social status, no? Sabi ko nga po, ikatlo, education and career achievement. No? Ang mga anak ay dapat maging successful sa trabaho at pag-aaral. Amen. Tama naman. No? Pero hindi lamang po diyan nagsisimula at nagtatapos para masabi natin na maging na successful yung ating mga anak. Tama ba? No, hindi lamang po diyan nagsisimula, hindi lamang diyan nagtatapos na nagkaroon ng maganda yung pinag-aralan, maganda yung natapos, no, successful 'yan. No? It is more than that, mga kapatid. No, and lastly, ano ba yung worldly standard of success, of family success? Mayroong comfort and convenience, no? Yung tahanan po ang nagiging sukatan ng ginhawa at ng modernong pamumuhay. Again, tama po yan. Pero later on, we will see. Sabi ko nga po, ano, kung maiko-connecta niyo doon sa main verse natin, unless the Lord builds the house. Sa lahat po ng yan, kung nawawala si Kristo, baliwala po yan. No, nakukuha niyo po? Kaya kung ito lamang po yung magiging batayan natin ng pagpapalaki natin sa ating mga anak, kung ito lamang po yung magiging batayan natin na, no, sabi kanina sa Proverbs, turuan natin yung ating mga anak. No? Kung ito yung mga ituturo natin sa kanila upang hindi sa paglaki nila, ito yung maging focus, maging priority nila, magkukulang po tayo kung ito lamang. No? Again, di ko po sinasabing masama itong mga bagay na to, itong worldly standard na to. Kaya lang, meron pong bahagi si Kristo dito at iyon yung hindi dapat mawala sa mga bagay na to. Nagiging worldly standard lang po yan kung talagang wala sa equation ang Panginoon sa inyong pamilya. Malinaw, mga kapatid, ano po yung biblical standard of family success?
Number one, God as the foundation. No? Kaya iyan po yung sinasabi natin kanina pa paulit-ulit. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. No? Kaya maaari po nating itanong sa ating mga sarili, ang plano bang ito ay nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa ating pamilya? Yung mga desisyon na ating gagawin, yung mga pagpaplano na ating gagawin, yung mga pangarap na ating binubuo kasama ang ating pamilya, no? Nagpapakita ba ito ng pag-ibig ni Kristo? Pwede po natin yan tanungin. Ang pangarap bang ito ay nakahanay sa kanyang layunin? No? God is the foundation. Kapag oo po ang mga sagot natin sa mga katanungang ito, no? Mas nagiging malinaw po sa atin na tayo ay hindi nagtataguyod ng pamilya na sa huli ay sayang lang. Kapag po yung ating pagtataguyod sa ating pamilya ay is founded, no? Rooted sa ating Diyos, sa kanyang standard, sa kanyang principle, ito po ay yung tunay na success. Magkakaroon po tayo ng tunay na success, mararanasan ng ating pamilya ang tunay na success. Maaaring mag-prosper ang iyong pamilya. Bunga po yan. No? Ikalawa, ano po yung biblical standard of family success? Faith passed on to children. No, naipapasa po natin yung ating pananampalataya kay Kristo sa ating pamilya. That is the true meaning of success. Teach them diligently to your children. Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 9. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buo ninyong lakas. So huwag ninyong kakalimutan ang utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso, ilagay ninyo ito sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa inyong mga hamba ng inyong mga bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Nakita nyo instruction sa atin ng Diyos. Ituro daw po natin ito sa ating mga anak. No? Ito po yung ituturo natin sa ating mga anak, yung pananampalataya kay Kristo, yung paniniwala sa Kanyang salita. Ano, alam niyo po nakakatawa dahil dito sa church, ang daming baby ngayon. No? Ang dami pong mga bata. Kaya napakahalaga ng ating pong role. No, as parents, even kahit hindi po kayo yung mismong magulang, kayo po ng mga kasama natin dito sa iglesia, we have a role to take para po yung mga batang ito ay maalalayan natin at maipasa natin yung pananampalataya kay Kristo. Sabi dito, ituro ninyo sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, pag kayo natutulog, pag kayo babangon. Ganda ng tagubilin ng Panginoon. Amen. No? Kaya po tayo sa mga parents, ito napahinggan ko to, I think kay Pastor Peter Tanchi ko narinig ito, matagal na eh. No, kasi di ba tayo, we love to read books sa ating mga bata, sa ating mga anak. Di ba? No? Try to read them the book of Proverbs. No? Kasi yung book of Proverbs po, punong-puno ito ng wisdom. No? Isama niyo po ito sa pagbabasa habang sila pinatutulog niyo. Nagbabasa kayo ng mga fairy tales or yung mga libro. Basahin niyo po yung book of Proverbs sa kanila. Napakaganda po nun. Full of wisdom, instructions ng Panginoon. No? Even yung paano sila pipili ng kanilang mga kaibigan na sasamahan, nandoon. Prinsipyo ng Panginoon, standard ng Panginoon. Ito po yung gusto nating ipasa sa kanila, mga kapatid. At kapag po nagawa natin yung mga bagay na ito, we are raising our family according to the principle and standard of our Lord Jesus Christ. At iyon po ang tunay na success. Amen. No? Number na tayo. Number 3, love and discipline. No? Bring them up in the training and instructions of the Lord. Ephesians chapter 6 verse 4. Mga ama. Ayan, nasan po dito yung mga ama? Taas ang kamay.
Hindi lang si ama. Lahat po tayo na may anak at magiging mga magulang. No? Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay alagaan ninyo sila sa pagsasanay at pagtuturo ng Panginoon. Amen. Ang laki ng role natin as fathers. Tayo po ang magtuturo sa ating mga anak ng turo ng Panginoon. Hindi lamang po natin sila bibigyan ng magandang buhay. Tama po yun, mangarap tayo para sa kanila, magtrabaho tayo para maibigay natin yung mga bagay na kakailanganin nila. Pero ang instruction sa atin ng Bible, turuan natin sila ng mga aral ng Diyos. Kahit po ubusin natin ang ating lakas sa pagtatrabaho para may provide natin ng lahat ng kaginhawaan na kayang ibigay ng mundong ito sa ating mga anak at nakalimutan natin ang bagay na ito. Malaki pong bahagi ng success ang nawawala sa kanila, mga kapatid. Sapagkat ito po ang instruction sa atin ng Panginoon Diyos. Ituro natin sa kanila ang mga pagsasanay at turo ng Panginoon. Mga tatay, mga nanay, katuwang mga nanay, ito po ang ating main role. Hindi lamang sila mabigyan ng baon, hindi lamang sila maipasok natin sa magandang kolehiyo, sa private school. Secondary lang po yan. Ang una at pinakamahalaga ay ituro natin sa kanila ang mga pagsasanay at turo ng ating Panginoon. Malinaw po ba, mga kapatid? May pag-asa pa. Pwede pa nating simulan kung hindi pa nasisimulan. Pwede pa nating gawin kung hindi pa natin nagagawa. Amen. Kaya po ito ipinapaalala at itinuturo sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito sapagkat may pag-asa pa. Amen? Sa bawat pagtutuwid, ipakita po natin yung pagmamahal. Sabi dito, at hindi yung galit. Ang disiplina po, tandaan natin, ito ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa mas malaking layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. May layunin po ang Diyos sa kanilang mga buhay at yung pagdidisiplina natin na may pag-ibig at ayon sa standard ng Panginoon. Ito po yung magdadala sa kanila upang makita nila yung tunay na layunin sa kanila ng Diyos. Amen. Napakaganda po, mga kapatid. Susunod po, service to the Lord. Biblical standard of a family success is yung service to the Lord. Sabi po sa Joshua 24:15, kabisado nyo to. As for me and my house, we will serve the Lord. Sabi po sa Joshua chapter 24 verse 15, pero kung ayaw nyo maglingkod sa Panginoon, sabi ni Joshua, mamili kayo ngayong sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates o sa mga Diyos ng mga Amoreo sa lupain na tinitirahan nyo ngayon? Pero sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Yung biblical standard of family success is nakikita mo yung pamilya mo na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Napaka-religious naman ni brother. Napaka-religious ni Kuya Joe. Pero totoo kung titingnan nyo po, yung makita mo na yung pong pamilya mo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi po ba napakasarap sa buhay, sa pakiramdam? Na bawat miyembro ng iyong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Sumasamba sa Panginoon. Service to the Lord. Maglaan po tayo ng oras para sa family devotion at sama-samang pananalangin. Ang dami nito. Challenge po ito maging sa akin. Maghanap po tayo ng mga paraan upang yung ating buong pamilya ay makapaglingkod sa Diyos. Wala naman po malaki o maliit na paglilingkod sa Panginoon.
No? Basta't ginagawa mo yung isang bagay na para sa Panginoon, iyan po yung paglilingkod sa Kanya. No? Ituro po natin sa ating mga anak na ang paglilingkod ay hindi lamang gawain, kundi ito isang lifestyle ng pagsunod at pag-ibig natin sa ating Diyos. Malinaw po, mga kapatid, no? Dapat malaman nila na yung pagsiserve, hindi lamang ito activity, hindi lamang ito nakagawian, hindi lamang ito, kailangan pag Sunday pupunta ako doon. Kasi yun nakasanayan ko na. Yun na yung ginagawa, ganun ako napalaki. No? Kundi ito po isang lifestyle ng pagsunod. Ito po ay bahagi ng ating pag-ibig sa Diyos at bahagi ng pagpapakita ng ating pagsunod sa Kanya. Tama po, mga kapatid, no? Turuan natin ng ating pamilya, ng ating mga anak ay magsikap, no? Na maging excellent, na maging successful. Hindi lamang po sa mga hindi lamang para po maihanda sila sa magandang kinabukasan, kundi upang lahat ng kanilang ginagawa ay magbigay po ng kaluwalhatian sa Diyos. No? Malinaw ba, mga kapatid? Kasi maaaring successful ka, pero yung ginagawa mo hindi nakakapagbigay ng glory sa Diyos. Tama ba? No? Kasi nga yun yung worldly standard, nakikita mo ang ganda-ganda ng buhay, ang ganda-ganda ng bahay, ang dami-daming sasakyan, pero hindi mo alam yung pinanggagalingan pala nun, hindi nakalulugod sa Diyos. No? Kailangan matutunan po ng ating pamilya, ng ating mga anak. No? They strive for excellence, they will dream for success, pero yung success na yon is for them to give glory and honor to Christ, to our God. Amen? Ang tunay po na success ay yung mga bagay na nakahanay doon sa kalooban at nakatuon doon po sa kaluwalhatian ng ating Diyos. No? Kahit ikumpara mo pa yung malaking bahay, maliit na bahay, magandang pinag-aralan, at yung vocational lang. Vocational yung natapos, hindi ko po nilalang, sorry for the word. Hindi mo pwedeng sabihin, siya'y doktor, ako'y vocation yung natapos ko. Pero siya, malayo siya sa Diyos at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, mas successful ka pa sa tao na yon. Nakukuha niyo po yung punto ko, mga kapatid, yung gustong makita sa atin ng Panginoon. Unless the Lord builds the house. Amen? Success with purpose. Dapat po ito yung maipasa natin sa ating mga anak na ginagawa nila ang lahat. Nag-aaral silang mabuti because they have a purpose, and that is to give glory and honor sa kanilang Diyos. You know? Ang layunin ng pagiging ng ating pagiging successful ay hindi lamang po para sa ating dangal. Hindi lamang po sa ating karangalan, kundi upang ipakita ang kabutihan at karunungan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Amen? Nakukuha ba natin, mga kapatid? No? Success versus significance. No, sabi ko nga po, maging magtagumpay ang isang tao sa mundong ito, ngunit kung hindi ito nakaugnay sa kalooban ng Diyos, wala po itong saysay. No? Ang mahalaga ay ang kahalagahan ng ating ginagawa na ayon po sa Kanyang plano sa ating mga buhay. Yun po yung gustong maganap sa atin ng Panginoon. You know, ang bawat achievement, bawat diploma, yung bawat tagumpay po, dapat yan, na ihahandog natin sa Panginoon bilang tunay na patotoo na siya po ang nagbibigay ng mga bagay na ito sa ating lahat. Nakuha ba natin, mga kapatid? No? And lastly, ano ba yung biblical standard of success according to the Bible? We become witness to others. We bear fruit. Amen? No? A Christ-centered family becomes a light to the community. No, yung ating pamilya, nagiging liwanag tayo. Hindi tayo kinakainggitan. No? Kundi tayo nakakapag-encourage, nakakapag-influence tayo sa kanila na ihapapahayag natin si Kristo sa kanila, mga kapatid. No? Malinaw po ba, mga kapatid? Mga kapatid, huwag nating hayaan na puro yung mga temporary na mga bagay lamang ma-focus o masentro yung layunin po ng ating mga pamilya.
kung bakit ba yung mga bagay na to ay sinasakripisyo natin, ginagawa natin yung mga bagay-bagay dahil marami tayong gustong ma-achieve na mga bagay na temporal sa mundong ito. Huwag po sana doon lamang ma-focus ang ating mga priority sapagkat ang kayamanan, tagumpay, at kasikatan, tandaan po natin ang lahat ng yan. Mawawala mga kapatid, lahat ng yan lilipas. Amen? Sikat ka ngayon, bukas di mo na alam. Actually, sa social media nga, may magawa ka lang isang mali, lahat ng mabubuti mong nagawa, limot na eh. Di ba? Kaya po ang tinuturo sa atin mga kapatid is that we will invest. We must invest. Mas pag-ukulan po natin ang panahon ng prioridad, yung mga bagay na makalangit. Tama ba? Yung eternal. No, again, hindi po masama na mangarap tayo ng mga bagay na material. Pero wag po ito yung ating maging main goal. Wag po ito yung maging main purpose natin. Kundi bagkus mas higit na mag-focus tayo dun sa mga bagay na eternal. No? Na yung dadali natin kahit tayo pa mawala na sa mundong ito. No? Ituro po natin sa ating pamilya na mag-invest sa mga bagay na eternal, tulad ng pananampalataya, faith, love, no? Yung service sa Panginoon. Ito po yung mga magdadala ng tunay na tagumpay na walang hangganan. No? Yung tunay na tagumpay na hindi lilipas, na hindi mapaglilipasan ng panahon, mga kapatid. Mga kapatid, ang pamantayan po ng mundo ay success, pero ang pamantayan ng Diyos ay faithfulness. Amen? Kung ang mundong ito, success ang tinitingnan. No? Ang pamantayan po ng Diyos ay faithfulness. Hindi sapat na mayaman lang po tayo o matagumpay ang ating pamilya kung wala naman si Kristo sa gitna nito, mga kapatid. No? Ang tunay po na tagumpay, ang pamilyang nakaugat sa Panginoon. Nagmamahalan, may pagdidisiplina, at naglilingkod ayon sa kanyang mga salita. No? Kaya po sa linggong ito, mga kapatid, ang encouragement ko po sa inyo, pagmuni-munihan natin. Kayong mag-asawa, kayong mag-anak at mga magulang, kayong magkapatid, no? Ano man po yung sitwasyon ng inyong pamilya right now, pagmuni-munihan ninyo, pagmuni-munihan natin. No? Ano nga ba yung mga layunin natin bilang isang pamilya? Talaga bang tayo ay lumalakad ayon doon sa standard ng Panginoon according ba tayo doon sa kanyang mga principle? No? Ang tanong po natin, iniimbitahan lang ba natin si Kristo sa ating pamilya? O tunay natin siyang hinahayaan na siya mismo ang magtayo at manguna sa ating pamilya? No, mag-iba po yung ini-invite natin eh. Magkaiba naman, yung talagang inaalaw natin, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw po ang binibigyan namin ng authority na manguna sa bawat pangarap. Ikaw po ang maglagay ng tamang pangarap sa aming mga pamilya. Ganun po ba tayo magtanong sa Diyos? Ganun po ba natin inaalaw ang Diyos? Sapagkat kung tayo lamang po ang magtatayo, sabi sa salita ng Diyos, sa main verse natin, masasayang lang po ang ating mga pagsisikap. No? Ngunit kung si Kristo po ang pundasyon, ang ating pamilya ay magiging matatag at magiging saksi ng kanyang pag-ibig at biyaya. Ang ganda po ng pangako ng Diyos. Ang mga bagay po na ito ay magpapatunay ng ating pamilya. Again, babalik tayo dun sa theme natin, ay tunay na connected at tunay po tayong nag-a-abide and eventually unti-unti tayong mamumunga para po sa kalwalhatian ng ating Diyos. So mga kapatid, I invite everyone to close your eyes sa sandali pong ito. And I want you na isipin po natin. No? Number one, I want you to close your eyes right now and isipin po natin. No? Nasaan ba si Kristo sa mga prioridad ko ngayon? Sa season po ng inyong buhay ngayon, nasaan ba si Kristo? Tanungin niyo po yan sa inyong sarili. No?
Maybe we are too busy with so many things. Ang daming kailangan ma-achieve, ang daming kailangan ma-accomplish, ang daming kailangan matapos, may deadlines, everything. No? Where is the Lord? Dun sa panahon ng buhay mo ngayon na ito. Nasaan siya, mga kapatid? Ikalawa, no, and we will be praying, mga kapatid. Isipin din po natin, kahit isang miyembro lang ng iyong pamilya. At sabi ko nga, kung yung buong pamilya ay nasasama mo na o nasa bahagi na ng pamilya ng Diyos, siguro kahit isang kapitbahay o kaibigan, iyon yung isipin mo. No? Ngayong umagang ito. At ipanalangin po natin sila. No? Ipanalangin natin na gamitin tayo ng Panginoon na sa taon na ito, madadala natin sila kay Kristo. So I give you this opportunity, mga kapatid. No? Number one, no? I give you this opportunity to pray. Isik natin. Nasaan nga ba yung si Kristo sa mga prioridad ko ngayon sa panahon na ito? Sa season ng buhay kong ito ngayon, nasaan nga ba si Kristo? Is He the one no, leading me sa sitwasyon ng buhay nito, sa mga pinagkakaabalahan ko na ito? Ito ba'y according sa kalooban ng Diyos? Ito ba'y nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? At ikalawa, no, pray for that one family member na gusto mo, madala mo kay Kristo ngayon taong ito. Sige po, I give you this time. Father God. Hallelujah, Jesus. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, nalalaman at nababatid niyo, O Diyos, yung amin pong mga buhay, sapagkat wala naman po talaga kaming maitatago at maililihim sa iyo, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, siyasatin niyo po ang aming mga buhay, ang aming mga puso. At kung may mga bagay kang nakikita at mga bagay na gusto mong alisin sa aming mga buhay, O Diyos, hayaan niyo po na sa pamamagitan ng kapangyarihan at pangunguna ng iyong banal na Espiritu ay maganap at mangyari ito sa aming mga buhay, na mawala yung mga bagay na gusto mo na maalis sa amin, O Diyos. Matutunan namin isuko sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga pangarap, ang aming mga plano, O Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, na hindi ka lang namin aanyayahan kung hindi iaalaw ka namin. Na ikaw ang mamumuno, ikaw ang maghahari, ikaw ang mangunguna sa aming mga pamilya, O Diyos. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, O Diyos, ng kalakasan, upang ang mga bagay na ito ay magawa namin according po sa iyong kalooban, O Diyos. Mapatawarin mo kami kung nakikita mo kami na mas madalas ay nasusunod kami kaysa po sa iyo, O Diyos. At sa umagang ito, ang gusto namin, Panginoon, simula po sa umagang ito, ay yung mga layunin mo sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga anak. Ito ang dumating sa amin. Ito ang maging malinaw sa amin.
At ito po ang aming malakaran. At ito po ang aming magawa para po sa aming pamilya upang kami ay makapagbigay ng kalwalhatian at kapurihan sa iyong pangalan, O Diyos. Ama, gayon din naman sa umagang ito, naniniwala po ako na nakikita mo yung puso ng bawat anak mo na nandito ngayon, and even to those who are with us online, na nanalangin sa iyo para doon sa mga kamag-anak at mahal nila sa buhay, na ninanais ng puso nila na madala sa iyong paanan, O Diyos. Na sa pamamagitan po ng pangyarihan at pangungunan ng inyong banal na Espiritu, sa biyaya na inyong banal na Espiritu, ay gagamitin mo ang bawat isa sa amin upang sila ay maakay namin sa iyong kaharian, O Diyos, sa taong ito. Naniniwala kami na may gagawin kang mabubuting bagay sa aming mga pamilya sa umagang ito, sapagkat kami ay patuloy na mananatili na konektado sa iyo. Patuloy kaming mananahan sa iyong presensya. Patuloy kaming mananahan sa iyong mga salita, O Diyos. At pag ito ay patuloy naming gagawin sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, naniniwala kami na kami ay mamumunga, O Diyos. Makikita ito ng mga taong nakapaligid sa amin at ng mga lalo't higit ng aming pong mga kapamilya na hindi pa nakakakilala sa iyo, Diyos. Muli, Ama, nagpapasalamat kami sa iyong mensahe sa umagang ito at dalangin namin na patuloy na pagtuturo ng inyong banal na Espiritu, na sa paglabas namin sa lugar na ito, patuloy kang mangungusap at magtuturo sa aming mga buhay at ikaw ang mag-i-enable sa amin na maganap ang mga bagay na ito sa aming mga buhay, O Diyos. Ito po ang aming papuri ng may pagtitiwala at pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Amen. Papuri po sa ating Diyos. At mga kapatid, meron po tayo dyan discussion question. No? Ito po ay guide natin para po sa ating pagsisel group this week. Pwede po natin itong gawing guide para po mas maging makabuluhan yung ating discussion sa ating cell group, no? So, you can take a picture of it po at sa inyong mga cell leader, i-share din po ni Layan sa inyo this week. Maraming po salamat sa ating Diyos, sa Kanya po ang papuri. Amen. Naanyaan po lahat na tayo tumayo. Muli po nating awitan at purihan ang ating Diyos. Hallelujah! The Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love, He will never change. Our mouths will speak and praise His name forever and ever. With our hearts surrendered, we declare and say, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. And give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa, no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love, He will
never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, with our hearts surrendered, we declare and say that the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa, no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa. There's healing in the mighty name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Blessing, authority, honor and victory, glory and majesty, to Jesus we declare that the name above all names be higher. Lift your hand and praise Lord now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa, no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa. Amen. No other name like Jesus. Amen. No, so before Brother Bebong give the benediction po, mga announcement lang po. No? So, this afternoon yung youth, mayroon kayong gawain. So, huwag kayong uuwi. Ano? Yan yung start it up. Brother. Ayan. So, later this afternoon, 1 p.m. po dito sa church. No, meron po kayong inter-church fellowship ang ating po mga kabataan. Next, kapatid. Ayan, tapos may paanyaya po si Kuya Mario, ang ating pong kaibigan na merong fishing competition So kung mahilig po kayo mag-fishing, pwede po kayo mag-coordinate kay Brother June. Ayun po, yung ating pong gwapong kapatid sa bandang likod, yung may shades dito. Ayan. So siya po magkikwento sa inyo kung paano yung mga detalye, no? And then skip muna natin yan, kailan ba yan? April pa, sige. Ops, hindi na yan kasali, kapatid. So, yung pong prayer, yung sa prayer natin, kapatid. So, kung napansin niyo po kanina, katulad nung in-announce ko po last week, yung prayer items po natin na ginagawa congregationally ay na-move na po ito ng mas maagang oras, 8:15, doon po sa room 3. At kami po na mga ministry heads and cell leaders, pumupunta po kami dito ng 8:15 at doon po kami sa room 3, nagkakaroon ng tent of meeting or doon po kami nagkakaroon ng aming worship and prayer time na mas mahabang panahon. At para po, isa pa pong pagbabago na ating gagawin ay every Sunday po, we will be giving prayer items. At ito pong prayer items na ito, ang gusto po natin ay isama po nating lahat sa ating mga pananalangin ngayong linggong ito. Malinaw po ba? Sino po dito nagpe-pray? Kung sakali lang po na kayo nagpe-pray, kung sakali lang, hindi, biro lang po, pinapangiti ko lang kayo, na maging bahagi po ito ng ating mga pananalangin. Kung sa gabi po kayo nananalangin yung pinaka-prayer nyo talaga na matagal o sa umaga, isama po natin itong mga prayer items na ito sa ating pananalangin. Yung mga cell leaders po ninyo, ipopost din, i-share din po ito sa inyong mga group chat. Kaya huwag nyo na pong picturean, huwag nyo na isulat. I-share po nila ito sa inyong mga group chats. At gayon din naman, doon sa ating page, pwede siguro natin yung kapatid i-post doon sa ating Facebook page. Para yung mga hindi pa po connected sa cell group, ay makita rin po nila at maisama rin nila sa kanilang mga pananalangin. Okay po ba yun?
No, may nakalimutan ba ako? I think yan lang po muna. Yung palang concert na alala nyo po, yung this coming March 13 na yata yun, yung concert po na gaganapin. So may yung Hope, a Symphony of Hope sa mga kabataan. Kahit po sa hindi kabataan, meron po tayong free na 30 tickets. So, kailangan lang po namin na makipag-coordinate kayo kay Kuya CJ para po ma-distribute kung sino man yung nangangailangan po ng 30 tickets na yun. At pwede po kayo mag-invite ng inyong mga kaklase, ng inyong mga kaibigan. Okay po ba yun? Coordinate lang po tayo kay Kuya CJ para po sa concert na yan. And again, marami po salamat sa ating Diyos at welcome po sa ating mga bisita. Welcome po at kami po yung masaya na kayo aming kasama ngayong umagang ito. And I give the to Brother Bebong for the benediction. Thank you, Brother Joel. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. So, nasusunod ho natin ang serye ng ating mga pag-aaral. At ito ho ay tungkol sa ating pagiging connected, pag-abide o sa pananatili sa presensya ng Diyos at ating pamumunga. Nung mga nakakaraang linggo, ang dinidiscuss natin is paano ba talaga mamumutawi sa, tama ba mamumutawi, o mahahayag sa ating buhay yung pagkatawag sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Kasi anak ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa tabi mo, anak ka ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, mahayag sa iyo ang karakter ng Panginoon. Last week, yung sa discussion question natin, we ask everyone to identify 3 people na kanilang ipapanalangin, ipapakita sa kanila yung kanilang pagmamahal, at kalaunan, pinapanalangin natin na sila ay mabahagi na natin ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang yung mabuting balita. Mabuting balita na dumating dito ang ating Panginoong Jesucristo at yun yung kapangyarihan ng Panginoon ng gospel para sa ikaliligtas ng lahat. And today, Brother Joel, sa kanyang discussion question, sabi niya, let us identify one person sa ating pamilya na talagang nais natin na maranasan din nila yung buhay na ganap at kasiya-siya sa pamamagitan ng pagkakilala o tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Those names that we have asked you to list down, wag po nating iwalay na, last week yon o ngayon yon. We will continually pray for them. This year, we will be celebrating ang ating 50th anniversary as a church. And we hope that before that time comes, yung mga pinapanalangin natin. Kasi the Lord answers prayer. Di po ba? At during that time, yung mga pinapanalangin po natin, they will be with us dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Today, napakaganda nung shinare ho sa atin ni Brother Joel. Sa totohanan lamang ho, napakadaling basahin at napakadaling i-enumerate ho ng mga bagay na yon, pero napakahirap hong gawin. Sa totohanan lamang ho, tama ho si Brother Joel. We know that dun sa worldly perspective, ang hinahanap natin, yung success, yung financial freedom and everything na binanggit niya, that in the eyes of the world, we will be considered as successful. Hindi po masama yun. Plano rin po ng Panginoon sa ating buhay yun. Pero if we forgot, pag nakalimutan natin yung mas mahalaga, all those success, kagaya ng sinabi ho ni King Solomon, they will all be in vain. Walang kabuluhan ho yun. Imagine ho, you will have yung luxury, you will have yung financial freedom, and yet watak-watak yung family mo, and yet you will see yung anak mo na hindi lumalakad at hindi po nakakakilala sa Panginoon. Baliwala ho ang lahat ng bagay. Sabi po ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Hanapin muna natin yung kaharian at ang katwiran ng ating Panginoon. Lahat ng bagay, idadagdag niya po sa atin. Pero papaano ho yun? Hindi naman ho kasi automatic, Kami ho ni Brother Joel, every time we would be speaking here, we would always, kasama po sila Brother Jonas, we do not say this because all these things nagagawa ko namin. Hindi ho. We are also works in progress. Kami rin ay may mga pinagdadaanan na inaayos ang Panginoon sa aming buhay. Pero salamat na nga lang sa biyaya niyan, sa kabila ng mga kakulangan pa na yun, patuloy po na inaayos tayo ng Panginoon. When Brother Joel was speaking a while ago regarding dun sa how we would be training our children, sabi po dun sa Deuteronomy, it is a conscious effort po Ano sabi doon? You shall talk to them, of them, when you are sitting at home,
Kapag nasa loob ng bahay, kinakausap ba natin yung ating mga anak tungkol sa aral ng Panginoon? Kung sino ang Diyos, kung paano siya mamahalin ng buong puso, buong luluwa, buong kalakasan. Pero ako, aminin ko sa inyo, hindi ko nagagawa ko po yan araw-araw. Just several days ago, sabi po and I would like to ask si Jumong sa kanyang permission na nagkikringe na siya ngayon dahil kinikwento ko siya. Sabi niya, Daddy, kinakausap mo lang naman ako pagka mukha akong may problema. Which, totoo lamang ho, na hindi ko po sinasadya, pero apparently, para nagiging ganon yung sitwasyon. Our communication with our children should be a conscious effort. Dapat mayroong intensyon, dapat ho mayroong dedikasyon. Hindi kapag feel lang natin, hindi kapag kailangan lang, pero often than not, ginagawa lang natin yon kasi kailangan na, kasi mayroon ng problema. If that would not be the case, slowly and little by little, magdidrift away sa atin ang ating mga anak. And sadly, hahanap sila ng mga tao na papakinggan nila. But more often than not, unfortunate na yung mga taong lalapitan nila will feed them ng mga bagay na hindi aayon sa salita ng ating Panginoon. This is the challenge to all the fathers and all the mothers. Sa mga nanay, sa mga tatay, or even if you are not parents biologically, but if there will be children who would be approaching you and would want to seek your guidance to become their second parent, napuhingin natin yung kalakasan at biyaya ng Panginoon na tulungan tayo so that we will have the heart, we will have the courage and the intention para maging mabuting mga magulang sa ating mga anak. Paano ba yung magiging mabuting mga magulang? Let us always communicate with them. At yung communication, hindi lang doon sa anak gawin mo to. Matuto rin po tayong makinig so that we will truly understand what the problem really is all about. Kasi kung minsan, guilty po ako. Magsasalita pa lang si Jumong, sorry anak, lagi si Jumong nasasabi ko. Magsasalita pa lang, sasagot na ako kaagad. Not making him feel that his thoughts and his ideas are as important as my thoughts and my ideas. Minsan ganun ho eh. Kaya sa pakiramdam niya, simula pa lang binabara ko na ho siya. It should not be the case. Sabi po ng Biblia, my brothers and sisters, be quick to listen. Mas maging mabilis sa pakikinig kaysa sa pagsasalita at maging mas marahan sa pagkagalit. This is a challenge not just for me but for every one of us. Napakahirap pong makita, we are successful sa aming ministry, we are successful sa aming trabaho, but we are failure as parents. That would be the most devastating thing that could happen to us. Sabi po ni Joshua, as for me and my house, we would serve the Lord. It begins with the decision. Mag-decide ho tayo that we are all coming together to fulfill yung utos sa atin ng Panginoon, that we would be training our child in the way that they should be going. Yun ang sabi ng Proverbs, di ba? Number 2, it does not stop doon sa ating decision. We should have the commitment and the dedication. Sabi ni Brother Joel kanina, yung lahat ng mga nilatag niya, lahat ng mga success ng mundo, baliwala, so that we will be making sure na araw-araw tinataniman natin ng true success yung puso ng ating mga anak. Sa papaanong paraan, sa pagbabahagi sa kanila intentionally ng salita ng Panginoon, so that tataglay nila to hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanilang buhay. Alam niyo, pag naitanim ho natin yon, wala na tayo, pero naaalala pa rin nila ang mahalagang karunungan na nanggagaling sa ng Panginoon. And lastly ho, not just for our children, kasi marami ho tayo dito mga kasama, they do not enjoy yung pagkakaroon. They might have yung kanilang mga parents, pero hindi nila naranasan yung intentional parenting coming from their parents. And there are those who are really orphans, walang mga magulang. So, as a church, let us collectively come together so that wala ni isa man na anak o bata dito sa church po na ito na mararanasan nila na wala silang magulang na nagmamahal sa kanila. Tayong lahat po magtutulong-tulong para iparamdam sa kanila
na dito may mga magulang na ipinadala ang Panginoon na magmamahal sa kanila at gagabay sa kanila para taglayin nila yung pagkatao na inihahanda ng Panginoon para sa kanila. Mahirap hong gawin, pero sa ng Biblia, and I would like to give this benediction, He is able to do immeasurably more than we could ask or imagine. Kaya nararapat lang na ibalik natin ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat at paglulahati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, taglayin ho natin ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoon. God bless you all po. Thank you po. Maraming salamat po muli sa inyong pagdalo. Muli magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.